kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, angin ang aking May kapakumbabaan sa ating mga puso, ngunit may pag-asa naman sa isang mahabagin at maawaing Diyos. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasalamin ng krus ni Jesus ang ating paghihirap at mga sakripisyo sa ating pagpupunyagi upang mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga sarili, pamilya at pamayanan. Ipanalangin natin ang isa't isa, ang ating pamilya at komunidad upang mapagtagumpayan ang mga tukso. Ipaubaya natin ang lahat sa Diyos na siyang lakas at sandigan natin. Ating bawang hinaing, suliranin at mga kahinaan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalang-galang Arimiyo ang aming ninuno. Maliit ang kaniyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kaniya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa inyo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami.
Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghang inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi nun, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit saang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpienteng liyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang pinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.
Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sa tinapay, kundi sa salitang mahal. Mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Mga kapatid, imagine natin yung pangyayaring yun. No? Gutom na gutom ka na
Tapos may lumapit sa iyo at nagsabi, may paraan para mawala yung gutom mo. Alam ko, wala kang pera, pero madali lang ito. Wala namang masama. Ano yung gagawin mo? Diba? Ito nga yung nangyari sa kay Jesus sa Ebanghelyo. 4 araw siyang hindi kumain, gutom, nangihina, at doon siya tinukso ng diablo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos na maging tinapay ang mga batong ito. Pwede namang gawin yun ni Jesus, di ba? May kapangyarihan naman siya. At gutom siya. Hindi naman yata masamang kumain. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sa gutom tayo madalas natutukso, di ba? At hindi lang gutom sa pagkain. Kapag gutom tayo sa pera, natutukso tayong mandaya. Kapag gutom sa atensyon, natutuksong ipakita ang kahit hindi totoo. Kapag sa pagmamahal, natutukso tayong hanapin ito sa mga maling relasyon. Kapag gutom tayo sa kapangyarihan, natutukso tayong i-compromise yung ating mga prinsipyo. Kapag gutom tayo sa sagot sa ating mga panalangin, natutukso naman tayong pagdudahan ang Diyos. At minsan, hindi natin na namamalayan, bumibigay tayo. Pero tandaan natin, ang tukso naman mismo ay hindi kasalanan. Sin by itself, temptation by itself is not a sin. Kahit narinig natin, si Jesus mismo ay tinukso. Yung problema is if we give in to that temptation. Ang problema ay hindi yung tukso, kundi ang pagsunod sa tukso. Ito po yung kasalanan. Hindi masamang gustuhin ang pagkain. Ang ginhawa, ang tagumpay. Pero kapag ito ang inuuna natin kaysa Diyos, doon tayo bumabagsak. Diba? Tingnan natin yung mga tukso na binigay ng Diablo kay Jesus. Tukso ng kaginhawaan, di ba? Gawing tinapay ang bato. Tukso ng kapangyarihan. Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian dito sa mundo. Tukso ng pagmamataas. Tumalon ka, saluin ka naman ng Diyos. Ilan sa atin po yung natutukso ng ganito? Kapag may pagkakataong yumaman, kahit may daya, okay lang. Kapag may pagkakataong sumikat, kahit may ibang kapalit, sige lang. Kapag may gusto tayo sa Diyos, gusto natin patunayan niya na siya nga ay nandyan. Pero, paano lumaban si Jesus? Hindi siya pumatol, hindi siya nakipagtalo. Anong sagot niya? Nasusulat. Sa bawat tukso, salita ng Diyos ang ginamit niya laban sa Diablo. Pero napansin niyo ba, yung sa pangatlong tukso ni Jesus, ginamit din ng Diablo yung salita ng Diyos. Yung ginamit niya, Psalm 91, sinabi din ng Diablo, di ba? Nasusulat. Ngunit, anong ginawa ng Diyos? Siyempre, dapat tayo mismo, hindi natin pwedeng gayahin yung Diablo na basta alam natin yung Biblia, yun na yun. Alam natin yung salita ng Diyos, yun na yun. Hindi natin pwedeng matwist yung salita ng Diyos para ma-conform kung ano po yung gusto natin, kagaya ng ginawa ng Diablo. Pero kailangan pa rin nating isabuhay, kailangan pa rin nating marinig, kailangan pa rin nating i-immerse yung sarili natin sa salita ng Diyos. Diba? At paano natin maisabuhay yung salita ng Diyos? Siyempre, basahin natin ito araw-araw, pakinggan natin ito dito sa misa. Kapag tayo'y nagdadasal, pwede nating dalhin din yung ating Biblia. Pagkatapos, doon tayo magme-meditate, pag-isipan natin kung anong sinasabi sa atin ng Diyos sa mga kasulatan. Pag nagdadasal tayo at binabasa natin yung banal na kasulatan, tanongin natin yung ating sarili at pag magnilay tayo, paano ito nakaka-apekto sa
aking buhay? Ano ang mensahe ng Diyos para sa akin? Kapag meron tayong desisyon, di ba? Kailangan, siyempre, magdasal tayo, gamitin na rin natin yung salita ng Diyos sa tamang paraan. Kung anong tinuturo ng salita ng Diyos, yun din yung sinasabi sa atin ng Espiritu Santo. Siyempre, pakinggan natin yung Espiritu Santo. Yung mga pagkakataon po na nasasabi natin, parang hindi ko na naririnig ang Diyos, baka yun yung mga panahon kasi na ilang taon na rin natin na hindi nga sinusunod yung mga binubulong ng Espiritu Santo. So di ba merong kasabihan na kapag tayo'y nagbabasa ng Biblia, ng banal na kasulatan, nagsasalita yung Diyos sa akin. Kapag tayo'y nagdadasal, tayo naman po yung nagsasalita sa Diyos. Kaya mahalaga po na kailangan malaman din natin yung mga sinasabi sa Biblia. Pero yun nga, kahit yung Diablo, kabisado nito. Ang mas importante, hindi nagagawa ng Diablo na maisabuhay natin yung mga salita ng Diyos, yung mga tinuro ni Jesus. Medyo mahirap, kasi ang tukso, nandyan naman talaga, pero ang mabuting balita ay, hindi naman tayo nag-iisa sa laban na ito. Sa unang pagbasa, pinaalala ni Moises sa mga Israelita na kung paano iniligtas ng Diyos ang buong Israel mula sa time ni Jacob hanggang sa umalis sila sa Egypt. Pinaalala sa kanila na ang Diyos yung magliligtas sa kanila sa pagkakaalipin. Yun din naman, ganun din naman yung kwento ngayon. Ang Diyos po yung magliligtas. Ang Diyos ay nagligtas na sa atin, pero kapag tayo po ay tinutukso, ang Diyos pa rin po ang magliligtas sa atin. Sa ikalawang pagbasa, sinabi din ni San Pablo, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. At sinabi niya rin dito, di ba? Kung paano din, sinabi niya rin sa mga taga-Roma na yung salita ng Diyos ay malapit sa puso ng mga taga-Roma. So, ng mga tao. Kaya, in-emphasize ulit na kung gaano ka-importante na ma-immerse at maisabuhay natin yung salita ng Diyos. Hindi nga natin kayang labanan ng tugso na mag-isa, pero ang Diyos naman ay laging handang magbigay ng lakas at gabay sa pamamagitan ng Kanyang salita at sa Espiritu Santo. Kung si Jesus nga ginamit ang salita ng Diyos, tayo pa kaya? Siya na mismo ang salita ng Diyos, pero ginamit niya pa rin yung kasulatan. Kaya ngayong Kwaresma, hinahamon tayo ngayon na suriin ang ating mga puso. Kapag gutom tayo sa pag-ibig, hahanapin ko ba ito sa mga maling relasyon? Kapag gutom sa ginhawa, papatulan ko ba ang madayang paraan? Kapag gutom tayo sa sagot sa ating mga panalangin, patuloy ba akong magtitiwala sa Diyos? Gaya ni Jesus, hahawak ba ako sa Kanyang salita? Mga kapatid, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kaya ang tanong, saan tayo kakapit? Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinihiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso
sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, bukhawin mo nawa sila ng iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang kapaki-pakinabang sa mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Hesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti, at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap sila sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo nawa sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso't pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamuhay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maikli lamang pong paalala tungkol sa pagtanggap ng banal na komunyon. Dalawang paraan po ang pagtanggap ng komunyon, sa bibig at sa kamay. Kapag sa bibig po, yan po ay inilalagay sa ating dila. Sa ating dila po. So ibig sabihin po, ilalabas po natin ng kaunti ang ating dila. Or else, mapipilitan po kaming ipasok ang aming mga daliri sa inyong mga bibig. Malamang sa malamang makakagat niyo po kami. Ano po? Kaya po ilabas po natin ng kaunti yun ating mga dila. Sapat po para mailagay po namin ang katawan ni Kristo sa inyong dila. Ngayon naman po, pagkukumunyon sa kamay. Ang pagkukumunyon po sa kamay, left over right. Kung kayo po ay right-handed, ilagay nyo sa ilalim ang inyong right. Kung left-handed kayo, ilagay nyo yung left ninyo sa inyong right. Ibig sabihin po, ipapatong po namin ang katawan ni Kristo sa inyong palad. At kung ano po yung nasa ilalim na kamay, yun po ang ipandadampot po natin. Maliwanag po. Pagkatanggap po natin muna sa katawan ni Kristo, one step sideward. One step sideward. At habang nakaharap kayo sa dambana, saka nyo po kukunin ng kabilang kamay, ang katawan ni Kristo nasa inyong palad, at sa kanya po isusubo. Ano po? Huwag po yung habang naglalakad kayo para kayong kumakain ng popcorn. Ayun po, ano? At kung ito po ay tatanggapin po ninyo, huwag naman po yung para kami nanguhulog ng alkansya. No? Ibuksan niyo po inyong mga palad. Sapat po para mailagay po namin ng maayos ang katawan ng ating Panginoon sa inyong mga palad. Ngayon, wag niyo na po kaming bibigyan ng test, yung multiple choice. Kasi po may humaharap sa amin, nakanganga nakaganon pa yung kamay. So kami ngayon, mamimili kami, A or B ba? Ayan, ano? So kung sa bibig lang po kayo, ilalawit niyo po yung dila. Kapag kamay po, itataas niyo yung kamay po ninyo at hindi niyo na kailangang ilabas ang inyong mga dila. Maliwanag po ba? Ayan, paalala lamang po yan para mas maganda na ating pagtanggap sa banal na komunyon. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.